Hello, good evening everyone. Yan, isang masaya na naman pong araw sa lahat. Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Yan, dito po ako ngayon sa Sports Center para sa isang masayang paglalakad. Habang naglalakad ka kasi, hindi mo namamalayan. Nakakapag-isip-isip ka ng maayos, nakakapag nilay-nilay ka. Lalo na pagkagabi. Yan, napaka-cozy ng lugar. At napapanatili nito yung sigla ng pagdaloy ng dugo natin. Yan, syempre pag naglalakad ka, bukod sa nalilibang ka na, mula paa hanggang ulo, nagsisirculate yung dugo natin. So nakakatulong talaga to na magkaroon ng mas magandang kalusugan dahil maraming pag-aaral sa ngayon, lalo na ang siyensa at medisina ay nagsabi na sa atin talaga na one of the popular and free exercise is to walk daily. Kung kaya, araw-araw, mag-walk daily kahit na at least 2,000 to 5,000 steps a day. Napakalaking bagay niya. Kung hindi nyo naman gustong maglakad, pwede rin kayong mag-zumba. Kung ayaw nyo naman mag-zumba, pwede rin kayong mag-list ng mga exercises na pwede nyo simulan. At kapag lagi nyong ginagawa yan, makakatulong yan sa'yo or sa iyong routine na maging maganda ang bawat araw. Yan. So, dahil tayo ay nakakaedad sa edad na 50 or 50 above, kailangan natin gumawa ng pagbabago sa routine ng ating buhay. Dahil yung mga pagbabago na yan, lalo na kasama ng disiplina, makakatulong sa atin na ma-prolong natin ang ating buhay. At syempre pa, bukod sa pag-exercise, paglakad, pagkakaroon ng magandang routine ng exercise, ay samahan natin ang magandang supplement. Yung supplement na makakatulong sa atin para maging mas masigla ang ating kalusugan, ating katawan. Yan. Mula paa hanggang ulo, ulo hanggang paa, mula sa circulation ng dugo, mula sa sigla ng ating liver, ng kidney, ayan. When it comes to organs of our body, siyempre pa, pumapasok na dyan ang hindi lamang exercise, kung hindi, yung proper diet. Proper diet, nandiyan dyan yung maraming masasarap na pagkain. So, ano kailangan natin dyan? Siyempre pa, disiplina. Disiplina sa pag-intake ng mga paborito nating pagkain. Kasi ayaw natin na sa gusto, masarap talaga kumain. Ngayon, mas madalas, syempre, gusto natin kumain. Kaya nangyayari, yan, hindi natin namamalayan, tumataas ang timbang, tumataba tayo. Katapos, pag tumingin tayo sa salamin, sabihin natin, ay, ang taba-taba ko na. Okay lang, kung ang magsasabi niyan sa sarili mo, ikaw lang, sarili mo lang. Pero pag narinig mo yan sa mga kaibigan, sa mga kakilala, katrabaho, ayan, malulungkot ka. Minsan, sasama pa loob mo. At minsan naman, or madalas, sasama ang loob mo, magagalit ka pa. So, kasalanan pa ng tao na bumati sa'yo. So, para hindi magkaroon ng ganong mga batian ang taba-taba mo. Yan. So, kung pasok naman dyan, ang self-awareness. Kailangan tayo maging aware na ingatan natin ang ating ini-intake. Anumang bagay na pinapasok daw natin sa ating katawan, yan din tayo. So, kung palagi kang umiinom ng alak, ayan, matakot ka na dyan. Kasi liver, ang problema niyan. Pag masyadong maalat ang kinakain natin, matakot din tayo. Dahil ang problema naman yan, kidney naman. Pag sobrang tamis naman, ayan, matakot din tayo dahil diabetic naman. Wala ka talagang pupuntahan na, diba, maganda. So, anong pwede natin gawin? So, lagi nating sinasabi dito sa channel natin, yung balance lang. Balance sa lahat ng mga bagay-bagay. Balance sa pagtulog, sa pagkain, sa paggawa ng mga bagay-bagay araw-araw. Yan. Minsan, hindi natin din namamalayan. Maski na balanse na tayo,
Yan, meron pa rin mga triggers. Ano yung mga triggers? Kapag nagalit ka, sumama ang loob mo, kapag pinitigil mo ang isang bagay na sabihin, minsan nakakadagdag yan sa unhealthy lifestyle natin. Minsan ang unhealthy lifestyle ay yung ginagawa mo na ang lahat, kumakain ka na ng maayos, pero yung lifestyle natin na laging tinatanggap mo na lang kung ano yung mga bagay na dapat hindi mo tinatanggap. Like for example, kapag merong nagsabi sa'yo ng hindi tama o nakagawa sa'yo ng hindi tama, dati, okay lang, tatanggapin mo na lang pagpapasensyahan. Pero ngayon, dahil 50 na tayo, ayaw na natin ng drama, pero kailangan natin sabihin in a very nice way na may mali. So sa pagsabi natin ng may mali, may malulutas. Ayan, so kailangan nating sikapin na sabihin, diretsahan, pero sa isang respectful way or manner. Ayan. Ano pa? Sa pagkakaroon ng mga bagay-bagay na mga inaasahan natin sa ating kalusugan, pumapasok din yan dito yung regular na pagpapacheck up natin sa doktor. Dati, nung bata tayo, parang proud tayo, uy, hindi pa ako pumapasyal sa doktor ever since. Or never pa ako na-hospitalize. Congratulations naman sa atin, di ba? Kung ganun. Pero, dahil nagbabago ang panahon, nagbabago ang kalusugan natin, nagbabago ang lahat dahil nagkakaedad tayo, kailangan natin na magkaroon ng annual physical check-up. Yung iba, gaya ko, dati hindi ko yan pinapansin. Wala akong pakialam. Habang wala tayong nararamdaman, wala tayong pakialam. Pero once pala, nakaramdam tayo ng hirap ng paghinga. Ayan, hirap ng paghinga, pagsakit ng tiyan. Talagang mapapaisip ka. Diba? Ano kaya yun? Bakit kaya? Ayan. So, this is the time for you na maging aware. Bakit may masakit? Bakit kaya ganun? So, parang hindi ka nanguhula, pumunta ka sa doktor. Ayan. At para may pang-pa-check up ka, ayan yung sinasabi ko sa ibang mga video na ihanda mo ang sarili mo sa mga pagbabago na yan. Ano yung mga pagbabago? Siyempre pa, nagkakaedad, kailangan alam mo na magpapacheck up ka. At dahil magpapacheck up ka, ihahanda mo ang alin. Ang HMO mo. Kailangan may HMO ka. Kailangan meron kang MaxiCare or Pacific Cross. Ano pa? Marami yan eh. So, ilan lamang yan. Yan. Parang PhilAmCare. So, baka naman, diba? Just sa mga HMO niyan, may Kaiser din. Ayan. May mga pwede nating paghandaan sa ating 50s or buhay 50s. Wala pa tayo sa senior years natin. Yung iba excited, diba? Kasi may discount na. Ako din excited. Pero hindi pa, 8 years pa ako eh. So habang nandito tayo sa ganitong edad, kailangan natin na maging aware, maging prepare, and maging self-centered. Kailangan natin minsan na mahalin talaga natin din ang sarili natin. Kung sa pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating partner, sa ating asawa, kailangan mahalin din natin ang sarili. Walang iniwan yan, di ba? Sabi sa aeroplano ng isang stewardess. Sabi niya, if you have a companion, kailangan mo munang isuot ang iyong life vest and then isuot mo ang life vest mo sa companion mo. Same thing. Kung gusto mong maging isa na tagapag-alaga, alagaan mo muna rin yung sarili mo. So, sa pag-alaga mo ng sarili mo, kailangan self-aware ka, healthy ka, meron kang supplements, vitamins, maintenance, ayan, ano natin yan. At para lahat ay maalagaan mo, kailangan mong alagaan din ang sarili mo para maging malakas ka.
Ganun lang naman. So that is one way among many ways para maging mas malusog tayo, maging masaya. Kasi dito ngayon, no, kasi walang ulan, malamig ang panahon, although hindi ganun kalamig, okay lang. At least nakakalakad. Yan. So yan lamang po. Gusto ko lang po i-share ang something na makakatulong sa atin para tayo ay maging malusog, maging maayos ang ating buhay. Tayo ay 50 years old na. Yan. Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan habang naglalakad ako? Dovetailing ako, no? Multitask. So, sa pang nakakatuwang ikwento, no? Meron akong napanood na series. Ewan ko, sana napanood nyo na rin. Ang ganda, nakalagay doon, Teach You a Lesson. Isang Korean series na tungkol sa pagbibigay ng atensyon sa mga pangangailangan ng isang eskwelahan. Pwedeng estudyante yan, teacher, or ng isang sistema. At nakakatuwa kasi na-shout out dito or na heads up lahat ng institution na pwedeng tumulong sa mga stakeholders sa school. Especially the teachers and most especially sa students. Yan. Pero nowadays, dito sa Pilipinas, even in other countries, nagkakaroon ng mga problema dahil ang mga estudyante, dahil sa Child Protection Law, sila yung kailangang proteksyonan ng law na ito. Ang nangyayari, sa sobrang alam nila at aware sila na may nagproprotekta sa kanila na law, ayan, kailangang, ayun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, dahil sa sobrang aware sila na may child protection law, ang mga pupils, students, mula elementary, high school, college, senior high school, ayan, lahat sila, no, not only in the Philippines, meron silang mga tapang na ginagamit nila at dahil dyan, yung kapangyarihan ng teachers na wala na. Ako bilang isa sa mga naging serbisyo ko rin ang magturo bilang teacher, nakakalungkot kasi at the time na nagtuturo ako, hindi ko naranasan yung ganyan. Pero nung bumalik ako, ng 2015 to 2017, naranasan ko yan. Nga naikwento ko sa isang video na dahil lang sa electric fan, galit yung estudyante, pagkatapos sinaway ko lang dahil yung electric fan, tinapat niya lang sa kanya, ang laki-laki ng electric fan, steel fan siya na talagang malaki, kasya yung 4 na tao doon sa isang screen ng electric fan. So, ang gusto ko lang sabihin, yung mga bata sa ngayon, nagkakaroon sila ng kapangyarihan dahil dyan sa Child Protection Law. Tama naman na alagaan ng mga bata, tama naman na kailangan bigyan ng proteksyon. But not to the point na ang mga teachers ay mas takot pa sa mga bata. Dapat ang teacher, alam nila kung kailan sila kailangan magalit para disiplinahin ang bata. At alam nila kung hanggang saan lang sila para hindi nila ma-abuse ang bata. On the other hand, ang mga bata naman, dapat alam din nilang gumalang at saan magmumula ang pagtuturo ng paggalang sa kapwa, lalo na sa mga guro. Siyempre, nagmumula yan sa bahay. Tuturuan dapat ng mga kasambahay or kasama sa bahay ang mga bata para gumalang sa kanilang guro. Kasi ang mga bata, oo, mahal natin ang ating mga anak. Pero gaya ng mga anak, may mga magulang na nagmamahal. Ang mga teacher natin, may mga magulang din yan na nagmamahal sa kanila. Even if may edad na ang teacher, may magulang yan, may pamilya yan. Lahat ay fair sa buhay. Ang mga bata iniingatan, kahit sino. Ayan, teacher din dapat ingatan.
Especially, lalo na yung mga devoted teacher na talagang ginagawa nila ang lahat ng kanilang trabaho para at the end of each day, uuwi sila na masaya sila kasi nakapagturo sila ng maayos sa kanilang klase. Yan. Ako at the time na nagtuturo ako dati, marami akong syempre experiences na masasaya, pero marami din ang hindi nakakatuwa. So, dito sa pagkakataon na ito, gusto ko lang bigyan ng opportunity ang sarili ko na mag-heads up ba sa ating government na you have to protect them, the teachers. Because without teachers, nobody will teach any child. Lalo na tuloy-tuloy ang pagbubuntis at pag-aanak. So pag ang mga teachers ay nawala, wala na magtuturo. So ang mga bata, dadami at dadami yan. Ang mga teachers ay kulang. Kung meron mang mga teachers na darating, sana ay bigyan ng pagmamahal at proteksyon ng ating gobyerno. At sana din, bigyan din ng pagkakataon ng mga teachers na magturo talaga. Magturo, as in magturo sa mga bata. Hindi yung maraming pinapagawa, kulang sa sweldo. Pagod na pagod ang teachers. Pagkatapos, iisahan pa ng mga estudyante. At huwag na nating sabihin pa yung mga teachers na namamatay sa sobrang pagod at puyat. Nahihimatay sa mismong classroom. Kailan lang nakita natin yan sa balita. Paano pa yung mga estudyante na talagang nagtitrigger din sa mga teacher? Para ang mga teacher ay mawala ng gana na magturo. Napakalaking bagay sana na nabibigyan ito ng pansin, lalo na ng mga higher ups. Kaya itong palabas na ito, magandang mapanood ng mga teachers, lalo na parents. Kasi iba-iba ang struggle ng bawat eskwelahan. Iba-iba ang problema. So, anong punto nating gustong sabihin? Gusto nating sabihin na kapag ang isa or pag pinabayaan natin ang problema na maging problema lang, wala tayong gagawing solusyon sa problema na yan, hindi yan mawawala. Dadami lang yung problema na yan at pag ang problema nito ay dumami, hindi natin namamalayan ng gobyerno mismo natin. Hindi tayo nakakapagpa-graduate ng bata na kung saan may takot sa Diyos, may takot sa kapwa, lalo na sa mga matatanda, lalo na sa mga teacher na sila mga pangalawang magulang nila. Sana bigyan ng pagkakataon ang mga teachers na magkaroon din sila ng proteksyon. Oo, puprotektahan natin ng mga bata, iingatan natin ng mga bata, pero kailangan din ng teacher ng proteksyon at pag-iingat. Ayan. So, isa yan sa mga napanood ko na magandang bigyan ng pansin. Ayan, ito, Korean series. Ayan. So, teach you a lesson. And then, one of the films din na magandang mapanood ay ito. Ito naman ay tungkol sa isang magandang family history, family story na kapupulutan din ng araw. So tayo mga 50s, no, ang buhay natin ay kailangan maging self-aware tayo. At bukod sa iniingatan natin ng ating puso't isip, ng ating kalusugan, maganda rin manood para ito ay mga lesson sa buhay na pwede natin gawin at makakatulong sa atin para patuloy tayong maging masaya sa ating buhay. At yan lamang po, maraming pong salamat. Sana po lagi niyo pong ingatan ang inyong sarili, inumin ang inyong supplements, vitamins at maintenance, magkaroon ng sapat na tulog at masayang gising. At sa huli, sana po like, share at subscribe po sa ating channel at stay maganda inside out. Bye-bye! God bless!